Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon is yung karaniwang problema. Kung halimbawang ikaw ay na-reject, ikaw ay na-dump, binasura ng taong mahal po natin. Napakasakit niyan mga kapatid. At syempre yan yung mga point na hindi po natin alam ang ating gagawin. Well, ito po ang dapat nating maipakita. Pag if ever na tayo po ay na-reject, or halimbawa tayo po ay iniwan, tayo po ay halimbawa po ay dinump nga at binasura. Ano po talaga dapat ang ipakita natin kung halimbawang tayo po ay na-reject, binasura, tinapon at dinump nga po ng taong mahal po natin? Sabi ko naman po before na 92% ng mga nagre-reject, nagda-dump, nagiiwan po ng tao ay hindi po sigurado sa kanilang ginagawa. Normally, tinitignan po nila kung ano po yung mga magiging reactions natin after po ng ganitong klaseng situation. Kaya nga po napaka-importante, napaka-crucial kung ano yung dapat mong ipakita in order for you to succeed. Sabi ko nga po, before pa rin, pag tayo po ay na-reject, huwag po tayong malungkot, huwag po tayong ma-depress. Dahil it's an opportunity for us to display yung strength po natin, yung lakas po natin, yung character natin sa kanya. Dahil alam naman po natin na once nagawa natin yon ay magkakaroon po ng certain impact at dun po magbabago ang perspective niya sa atin. Take for example, tayo po ay na-reject ngayong araw na to. Siyempre, sasabihin naman po niya kung bakit tayo na-reject. It's either meron pong third party or halimbawa wala po siyang certain feelings na nararamdaman po sa atin, kaibigan lang ang tingin sa atin mga utol. Siyempre, whatever it is, dapat mong tanggapin natin yan wholeheartedly. Kumbaga dapat ipakita natin sa kanya na okay lang, still upbeat. Pero siyempre hindi maniniwala yan. Doon po papasok yung positivity. Doon po natin dapat iparamdam sa kanya kung ano po talaga ang pakiramdam natin, kung anong say natin sa mga sinabi niya. Siyempre sasabihin natin na okay lang naman, accept it right away dahil doon po niya makikita yung strength. Unang-una, babalik po yung respeto niya. Pakita niyo po kagad sa kanya na tanggap niyo yung situation. Okay, pagkatapos po ng usapan na yan, of course, there will be some days na papakiramdaman ka niya. Magtatanong-tanong po yan, kumbaga, babalitaan ka niyan, i-message ka niyan. Titignan niya on how you will handle the breakup or let's say yung rejection. Of course, hindi po tayo pwedeng dapat magdrama ng konti or ipakita sa kanya na negative yun mga utol. Dahil automatically, hindi rin po magkakaroon ng dating yung ipinakita mo sa kanya at that certain time na kayo po ay na-reject. Kaya napaka-vital po nito mga kapatid na pagka nakita po niya na kayo po ay very much okay, very much positive, ang mangyayari po dito sa taong to, let's say mapababae, mapalalaki, marirealize po niya, papasok po sa isip niya na I think I made a mistake. I think nagkamali ako dahil I thought mahina siya, I thought magkakaroon siya ng certain negative reactions dun po sa situation, pero nagkamali ako. Kabaliktaran naman po ito kung halimbawang kayo po ay makikita niyang negative, umiiyak, lumuluhod, nalulungkot. Dahil it will confirm sa kanya na tama ang ginawa niya kapatid. Dahil una, nakitaan po niya kayo na very weak. At siyempre, alam naman po natin na nobody wants a person na depressed mga utol. Lagi po nating tatandaan na pag ang tao nag-reject sa atin or let's say tayo po ay hiniwalayan, dinump po tayo, nagkaroon na po ng series of days at oras na pinag-isipan po niya yan. Hindi naman for example naisip ko ngayon, okay, hiwalayan ko na siya. Hindi po ganyan kapatid. Siyempre pinag-isipan na niya kaya hindi na po natin ito pwedeng baguhin. Kumbaga, there will be like 98% or 100% na sure na po siya sa gagawin niya. Although, hindi po siya sure sa makikita niya afterwards. Kaya doon po ang tatargetin natin. Like for example, ngayon, pinakita na nga niya sa'yo na ganito at sinabi niya sa'yo na rejected ka na or ayaw na niya sa'yo. Huwag na natin baguhin yung kapatid dahil hindi natin siya kaya ngayong araw na to. Pero yung mga darating na araw, doon po natin siya tatapatan. Unang-una, dapat po huwag nating ibigay, basagin po natin yung expectations niya. Dahil sabi ko nga po sa inyo, bago po tayo dumating sa rejection or breakup na to, pinag-isipan na po niya yan long time ago, a few days ago, a few weeks ago, or even a few months ago mga kapatid. So ngayon, as expected, wag nating ipakita. Ano po ba yung mga certain expectation na yan? Alam niya na malulungkot ka, alam niya na mahal mo siya at hindi ka papayag. Alam niya na kumbaga babaguhin mo yung decision niya, which is hindi naman po talaga magsasucceed in the first place mga kapatid. So dapat po utol tanggapin natin yan, whatever it is. Okay, let's say pwede naman pong ipakita natin na affected tayo. Natural lang yung tao tayo eh. At syempre minahal natin siya. Pero wag po nating ipakita na tayo po ay very down at hindi po natin kayang i-control if ever. Wag nating sabihin na kasi normally di ba ipapakita natin na hindi natin kayang mawala siya. Kumbaga, hindi natin kayang ma-achieve yung mga goals natin without him or her mga kapatid. Yan po lahat ay
pinaka-negative na impact if ever po na tayo po ay nare-reject. Yan po dapat ang hindi natin ipapakita sa kanya. So ngayon, para mag-survive tayo, sabi ko nga po sa inyo, para mag-succeed tayo later on in the future, kailangan pong ipakita natin sa kanya na ito po ay isang opportunity para sa atin. Opportunity for us to display yung ating character, to display our inner strength. Pakita niyo po na in the mga susunod na araw ay kakayanin niyo talaga. Doon po niya marirealize, sinabi ko nga po kanina, na nagkamali siya sa mga decision niya. Doon niya maiisip at doon niya makikita yung ibang klaseng lalaki ka pala or let's say ibang klaseng human being or babae ka pala. Kumbaga, bihira yan mga utol. Bihira yan. Dahil sabi ko nga po, siguro, let's say napakaliit ng percentage na makakilala ka ng isang taong ganyan. So para sa kanya, kung makita niya yan right after ng isang rejection or breakup, doon niya maiisip na I will never or I will not let this guy or this person go away sa buhay ko. Dahil bihirang-bihira yung ganyan. Mga utol, ang rejection, normal yan. Tinatanggap ng kahit sino. Even me, nangyari na sa akin yan for how many times already. Napakasakit. Pero yung pag-display ng character, inner strength, bibihira yan sa tao. Kaya nga po sabi ko, dito mo ma-achieve, dito mo makikita kung paano kanya ulit mamahalin or paano niya marirealize yung worth mo, yung value mo. By being down, negative, depressed after a certain rejection, papatayin lang po natin yung pag-asa natin. In order for it to grow at mabuhay, ipakita mo po kung sino ka talaga, ipakita mo talaga kung paano mo kukontrolin, at ipakita mo talaga kung paano mo i-handle. Also, huwag tayong matakot na sabihin sa kanyang mahal natin siya. Okay, pwede natin sabihin sa kanya kung gaano natin siya kamahal, provided na ipakita mo na you're not expecting anything. Kumbaga, mahal kita, pero okay lang naman dahil mas importante sa akin yung kalagayan mo, yung situation mo. Unconditional love yan mga utol. Bibihira din po yan sa mga tao. Right after a rejection, lahat po ng mga bagay na to ay iisipin niya. Lahat po yan ay magkakaroon ng impact sa kanya. Dito po importante na hindi kanya makita. Dito po yung importante na hindi niya makitang negative ka o depressed ka mga utol. Ito po ang magdadala sa atin sa tinatawag po na tagumpay. Be positive mga utol at siguradong hindi po tayo maliligaw sa journey natin sa kanya mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre po maraming salamat po sa mga tumutulong po sa Papong TV. Mga utol, meron tayong mga short video dyan ngayon. Napaka-importante niyan ha. Pagka meron pong gustong makipag-usap at makapanayan po si Papong TV, alam niyo naman po kung saan ako pupuntahan. Papong TV FB page po at nandiyan po si Trixie para asikasuhin at alalayan. I-guide po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat.